Isang batang sobra sa timbang na 500 pound, masyadong tapat at mabait. Araw-araw na binubuli ng mga bully sa paaralan simula nang pumasok siya sa paaralan. Biglang nagbago ang kanyang sarili bilang isang martial arts master. Kaninang umaga lang, si Jay Wujia, suot ang kanyang panloob, dala-dala ang kanyang 500 pound na timbang para sa isang mabilis na pag-ehersisyo. Habang ang mga bully sa tapat niya ay nag-livestream ng kanilang mga aksyon sa kanilang mga telepono. Hindi na sila makagalaw. Dinalhan siya ng mga bully ng health supplement na naglalaman ng tirang pagkain na may hindi kilalang likido. Tiningnan ni Jay Wujia ang 20 pound na tonic na may nasasaktang ekspresyon, nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang balde, takot na takot. Alam niya kung ano ang mangyayari kung hindi niya ito kakainin. Kaya, habang may luha sa kanyang mga mata, kinain niya ito mismo sa harap ng mga bully, habang umiiyak habang kumakain. Ito naman ay nagbigay sa mga bully ng matinding kasiyahan. Pero hindi pa ito sapat. Pagkatapos ay may sumipa kay Jawaja at tinawag ang lahat na sumali sa laban. Nag-alab ang laban buong hapon. Sa sandaling ito, si Jujia ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Nang gabing iyon, nagpa siyang magbigti, umaasang makakatagpo ng sandali ng kapayapaan. Gayunpaman, siya ay hinimatay dahil sa kanyang labis na timbang. Pagkagising niya, siya ay natakot nang matuklasan na siya ay may mga alaala ng ibang tao. Ito ang manunulat na kilala rin bilang Jay Wujia, na dating pinakanakakasilaw na bituin sa mundo ng domestic martial arts. Gayunpaman, dahil tumanggi siyang sumunod sa kahilingan ng chairman na magpanggap na lumaban, inilantad ng chairman ang kanyang kahinaan sa baba sa kalaban. Bilang resulta, siya ay tinamaan sa baba habang naglalaro at naging parang gulay. Gayunpaman, ang pinakanakakalungkot nang bisitahin siya ng chairman. Isinama niya ang kanyang mga nakababata upang manood, binabalaan sila tungkol sa mga kahihinatnan ng pagsuway sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit namatay si Che Yuzai nang may puot sa kanyang nakaraang buhay. Kinabukasan, dumating si Jay Wujia sa klase na may mga tanong. Sa sandaling ito, natuklasan ni Jay Wujia na ang kanyang kaluluwa ay isang pagsasanib ng dalawang magkaibang uri ng nilalang. May iniisip si Hukom Jay Wujia. Bigla siyang nakaramdam ng sampal sa mukha. Ito pala ang dalawang bully na laging nambubuli sa kanya. Isa sa kanila, nang maramdamang hindi pa umiiyak si Jagoka, ay nagpa siyang sampalin siya muli. Bigla niyang nakita si Jagoka at nakatitig sila sa kanya. Sa galit, sinipa niya ito, ngunit umupo ito ng napakalma. Nakita ng bully si Chigoka na nakatitig pa rin sa kanya at sinipa itong muli. Nakatitig pa rin sa kanya, sinipa niya itong muli. Gayunpaman, natuklasan ni Jay Wujia na wala siyang nararamdamang sakit. Nang paalis na ang dalawang bully, na hindi na matiis, bigla silang pinigilan ni Jay Wujia, umakto bilang isang mandirigma at hinamon sila. Paano kaya makakayanan ng dalawang bully ang pag-aalsa ni Jay Wujia? Sumugod ang isa sa kanyang mga kasama, handang turuan ng leksyon si Jay Wujia. Pagkatapos ay sinuntok niya ito sa mukha. Ngunit pagkatapos may nangyaring kakilakilabot. Jay Wujia. Hindi lamang siya tumingin sa kanya ng mahinahon, tumawa pa siya ng hindi mapigilan. Aatake na sana ang mga bully sa paaralan na inaakalang nabaliw na si Jay Wujia, ngunit sinuntok siya ni Jay Wujia sa mukha. Ang suntok ay nagpalipad sa kanya ng 10 metro, lumapag mismo sa paanan ng kanyang kasama. Sa sandaling iyon, biglang natagpuan ni Jay Wujia ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng interface ng system. Napagtanto rin niya na ang tanging kahinaan niya sa kanyang nakaraang buhay ay ang kanyang napakataas na depensa. Maging si Jay Wujia ay natigilan. Kaya sa kanyang nakaraang buhay, isa siyang mandirigmang umaakyat sa pader. Ngunit sa sandaling ito, isa pang nangungunang estudyante ang nagulat. Bakit naiba si Jay ngayon? Sa sandaling ito, dahan-dahang lumapit si Jiu sa nangungunang estudyante at humingi ng pahintulot na hiramin ang isang bahagi ng kanyang katawan. Sumagot siya ng may likas na hilig, ngunit hinawakan ni Shahuji ang kwelyo ng nangungunang estudyante at sinuntok ito sa mukha, sabay unggol, gusto ko ng ngipin mo. Kakalabas lang ng quest ng system para kunin ang ngipin ng nangungunang estudyante. Pagkatapos makumpleto ang quest, umupo siya sa kanyang upuan, iniisip kung paano ito mabilis na makumpleto, mag-level up at maghiganti at bumalik sa mundo ng martial arts. Pagkatapos, bumalik siya sa silid-aralan. Muling bumukas ang pinto ng silid-aralan. Mga kaibigan pala ni Bali na naghahanap ng paghihiganti ang mga ito. Itinaas ni Jawaja ang kanyang ulo, at sa isang di masabing bangis, galit na galit niyang binugbog ang maton, dahilan para umiyak ito at tumakbo pa uwi sa kanyang ina. Samantala, inayos niya ang kanyang mga ngipin. Nang sandaling iyon, isang batang babae ang nagulat na sumigaw. Nagtataka siya tungkol kay Chao Zhen. Bakit siya napakalakas? Samantala, sa bodega ng paaralan, isang grupo ng mga maton ang nagplano ng paghihiganti laban kay Chao Zhen. Isa sa mga maton, ang dating judoka na si Josina, ay nagulat sa biglaang paglakas nito at nagpa siya na kumilos na rin. Nang paalis na sana si Jay Wujia sa South Wing, hindi niya matiis ang makita ang magandang babaeng ito, paalis na sana siya. Nang palabas na sana ng South Building si Jay Wujia, na hindi na makayanan ang titig ng magandang babae. Isang lalaki ang lumapit at sadyang nabangga siya. Tumingala si Jay nang may pagtataka at nakitang si Joshi pala yon, ang bully sa paaralan. Sinipa ni Joshi si Jay Wujia at sinubukan siyang pigilan ng magandang babae, ngunit hinarangan siya ng mga kasama ni Joshi. Pinagbantaan din nila ang ibang mga estudyanteng naroroon na umalis at inutusan ang kanilang mga tauhan na isara ang South Building. Galit na galit si Jay Wujia kay Joshing dahil siya si Joshing. Pinilit ni Joshing ang orihinal na may-ari ng matabang lalaki na kumain ng 20 kilo ng natirang pagkain na may hindi kilalang likido araw-araw. Perpekto ang kanyang pagdating ngayon, balak ni Jay Wujia na gawing mas mabuting tao siya.
Samantala, nakatayo sa tapat niya, kinuha ni Joshing ang kanyang telepono at ipinakita sa kanya ang mga video niya na binabastos si Chai Woo-ja araw-araw. Pagkatapos, nagbanta siyang mag-film ng ilang adult content para sa kanya ngayon. Bago pa siya matapos magsalita, pinabig ni Chi Woo-ja ang telepono. Nang akmang magpapakawala na si Joshing ng matinding pang-aabuso kay Jae Woo-ja, sinuntok siya sa mukha. Ang biglaang pagbabago ng pangyayari ay ikinagulat ng kanyang mga tauhan at ng magandang babae sa likuran niya. Agad na umani ng dugo ang suntok ni Joshing. Naiwan si Iwe Joshing na hindi makapaniwala. Ang pinakawalang kwentang matabang lalaki sa paaralan ay nangahas na saktan siya sa ganitong oras. Jae, minamaliit mo pa rin ba si Iwe Joshing? Napagtanto na ang kanyang target na paghihiganti, bukod sa kanyang dating amo, ay ang salarin na yumurak sa dignidad ng kanyang dating amo, pinigilan niya ang sunod-sunod na suntok na pinakawalan ni Joshing. Noon din, malakas na hinawakan ni Iwe Joshing si Jawaja na malapit ng matumba. Sa kasamaang palad, naunawaan ni Jae Wood ang kanyang intensyon at sinuntok ng malakas si Iwe Joshing sa tiyan. Umalis si Josh na mukhang natitibi. Gayunpaman, hindi sumuko si Josh, paulit-ulit na inatake si Wood siya gamit ang mga teknik sa judo, ngunit mahusay na naiwasan ni Chamoji ang lahat. Lubos na natalo si Josh. Hindi pa siya nakakita ng lalaking nagkakahalaga ng British pound sterling 500 na ganito kabilis, kaya nagpa siya siyang kumalma, magpanatili ng distansya, at maglunsad ng low post attack. Tinapos ni Josh ang laban gamit ang isang grappling move. Pagkatapos, tinamaan siya sa ulo ng isang suntok mula sa red armor. Tuluyang bumagsak ang depensa ni Josh. Sa puntong ito, kahit si Josh at ang kanyang mga tauhan ay inakala na ang resulta ay napagpasyahan na. Hindi inaasahan. Hindi inaasahang nahawakan ni Joshua ang kwelyo ni Jae Woo-jo. Sa puntong ito, napagtanto ni Joshua na naging kapaki-pakinabang ang kanyang kasanayan sa judo at inihanda ang sarili para sa isang shoulder throw. Pero natumba pa rin siya. Pinahinto nila siya gamit ang isang undercut at nawalan ng malay si Joshua. Gayunpaman, bago pa siya bumagsak, isang malakas na right hook ang tumama sa pisngi ni Joshua, dahilan para magising siya. Naku! Isa pang undercut, natusok ang panga ni Joshua. Bago pa man makapaniwala ang sinuman, bumagsak sa lupa ang bully sa paaralan na parang patay na aso. Sa sandaling iyon, si Chai Woo-ja ay walang kapantay. Dahil natapos niya ang isang system-assigned task sa dorm ng gabing iyon, agad na ginamit ni Juju ang system reward para matutunan ang mga teknik sa judo na napabayaan niya sa kanyang nakaraang buhay. Agad na naging kasing dali ng pag-inom ng tubig ang pagsasanay sa judo para kay Chai Woo-ja. Ngunit panandalian lamang ang kaligayahan ni Chai Woo dahil nakita niya ang kanyang 500 pound na timbang. Nagpa siya siyang magbawas ng timbang sa loob ng susunod na buwan. Samantala, malapit sa dorm ni Joshua, ang mga bully sa paaralan ay nagpaplano kung paano haharapin si Georgia. Sa kasamaang palad, ang kanilang mga argumento ay walang bunga dahil natatakot na sila na si Jawaja ay kakatok sa kanilang mga pinto isa-isa upang maghiganti. Nang sandaling iyon, may isang taong nakaisip ng isang napakagandang ideya upang i-crime si Chuja at ipadala siya sa kulungan kinabukasan. Habang nag-ehersisyo si Chuja, ay nakasalubong niya ang isang bata at magandang kaklase, si Men, na gusto niyang matutunan. Sa kasamaang palad, ang mga babae ay humahadlang lamang sa mga pagsisikap ng mga lalaki na magbawas ng timbang. Ang kawalang bahala ni Shahuji Sayu and Men ay nakakadismaya sa kanya. Tutal, isa siyang medyo sikat na online streamer, kaya isiniwalat niya na ang paaralan ay nagho-host ng isang kompetisyon sa martial arts upang matuklasan ang mga talento sa martial arts sa hinaharap. Ang ifeng na ito ay tunay na nakakaintriga. Ngunit nang makita niya na ang organizer ay si Jae Woo-ja, ang kanyang boss na nag-crime sa kanya sa isang nakaraang buhay, bigla niyang naramdaman na ito ay dapat nakapalaran. Determinado para sa paghihiganti, nagpa siya siyang sumali sa kompetisyon. Nang mga sandaling iyon, nakatanggap kayo ng iyong lalaki ng isang text message. Binuksan niya ito at laking gulat niya. May nag-post ng video ng isang insidente ng pambubuli sa paaralan online, ngunit ang biktima ang tunay na biktima. Ang bully ay may lahing-lahi at siya ang binubuli. Tiningnan ni Shahuji at nakitang galing ito sa isang away noong nakaraang araw. Bagamat galit na galit, agad siyang nakaisip ng plano. Ngunit kailangan niya ang tulong ng iyong lalaki. Kaya nang umagang iyon, nagsimulang mag-livestream ang binata. Binuhunan ang comment section ng mga Ginoo na sabik na makita ang magandang babae. Sa kasamaang palad, isang matabang lalaki ang lumitaw sa comment section nang magsimula ang livestream. Bagamat lasing na si Jawaja, nanatili siyang kalmado at nagpakilala. Ang tanging layunin niya sa pag-live ay ipahayag sa publiko na siya nga ay inatake ni Joshing at harapin muli si Joshing at ang kanyang mga kasama. Si Shai, habang nanonood ng livestream, ay galit na galit sa paniniwalang si Woo-ja ay isang ganap na baliw. Gayunpaman, hindi naapektuhan si Joshing dahil pabor sa kanya ang opinyon ng publiko. Alam niyang maaari niyang ipabugbog si Shahuji, kaya kinukumpirma ang kanyang pagkakasala at sa huli ay humantong sa kanyang pag-aresto. Noon lang, nagulat siya sa tunog ng kamera ng cellphone. Lumabas na siya, si Woo-ja, at ilang mga kabataan ay nakahanap ng daan papunta rito. Ang ekspresyon ng hindi paniniwala ni Joshua. Babantahin ka ba ni Che? Kung hindi ka lalaban, sige, pero humanda kang gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa isang wheelchair. Kaya, binigyan nila si Iwe Joshing ng dalawang pagpipilian, lumaban o tumakas. Mayabang din niyang sinabi sa mga tao sa livestream na nakarating na sila sa kanilang tirahan at maaari silang tumawag ng pulis kung nais nila. Nakita ni Iwe Joshing ang pagkabaliw ni Chiwi, sinimulan niyang subukang tumakas.
Gayunpaman, nakita ni Chiwujie ang iniisip ni Joshua, at nagbiro, natatakot ka ba at gusto mong bumalik sa iyong ina? Lubos itong ikinagalit ni Joshing, at nagpasya siyang tanggapin ang tunggalian. Ipinahayag ng ina ang kanyang tuwa at binigyan siya ng isang pares ng boxing gloves, mabait pa ang ininungkahi na isuot niya ang mga ito, ngunit tumanggi si Iway Joshing. Nang makita ang pagtanggi ni Iway Joshing, atake na sana si Jay. Mabilis na sinugod ni Chiwujie si Iway Joshing at binigyan ng isang malakas na kanang kawit ang kanyang panga. Ang patuloy na mga suntok ay nagdulot kay Iway Joshing na hindi makalaban. Malakas na tumama ang huling suntok sa kanyang mukha, dahilan para matumba siya sa lupa. Hindi tumigil si Chiwujie hanggang sa bumagsak si Iway Joshing. Biglang umalingaw ang mga sirena sa likuran niya. 2 pulis ang dumating sa pinangyarihan. Nang makita ng pulis si Iway Joshing, itinuro niya si Jawaja at idineklara ang sarili bilang biktima. Si Chiwujie ang umatake sa kanya ng walang dahilan. Matapos marinig ang mga sinabi ni Joshua, dahan-dahang lumapit sa kanila ang mga pulis. Tuwang-tuwa si Joshua, nagtagumpay ang kanyang plano. Nakatakdang mapatay si Jujia, ngunit siya ang pinusasan ng mga pulis. Mukhang nalilito si Iway Joshing. Mali ba ang taong napunta sa pulis? Sinabi ng opisyal kay Iway Joshing, inaresto ka dahil sa hinala ng paggawa ng hindi naangkop na video. May karapatan kang manahimik.